Hoy mga tes, for today's video, magluluto ako ng ginataang gulay. Kahapon nga habang kami kumakain ng hapunan, naisipan ng asawa ko na maggulay naman daw kami at nauumay na sila sa pritong isda. Sabi ko sa kanya ay manguha ng malunggay bukas at nang mahimay ng maaga at napakakupad ko pa man ding maghimay. Kaigi na nga lang at libre ang malunggay dito sa amin dahil maraming tanim sa tabi-tabi. At eto nga, bago ko nga iset up ang aking cellphone sa pagbibidyo ay hinimay ko ng lahat ang aking mga hihimayin. Ang ilalahok ko nga pala dyan ay pritong isda. Pinrito ko na yan kaninang umaga. Naghiwa na rin ako ng sibuyas at bawang. At dahil nga kakaunti ang nakuhang malunggay ng aking asawa, ay gasino na lang yan pag naluto. Kaya naman tumakbo ako sa tindahan at bumili ako ng 2 taling kangkong. Ayan, giniyat-giyat ko ng katamtaman lamang. Nagpakayod na rin ako ng 2 buong niyog at ayan, piniga-piga ko na. Kinamay ko na lang ang pagpipiga at malinis naman ang aking kamay. Naghugas ako bago humawak ng mga gulay na yan. Sabi ko, kamayin ko na lang at kakaunti naman yung pigain. Sa unang gata ay naglagay lang ako ng 1 basong tubig, tsaka ako piniga. Habang nagpipiga nga ako din ay isinalang ko na yung kawali at sabi ko nang maumpisa ng maggisa at yung 2 kong alaga ay apurado na at gutom na daw sila. Pinainit ko na nga yung kawali at nilagyan ng mantika nang ako'y makapaggisa na. Inilagay ko ng bawang at sibuyas, yan sabay-sabay na sila. Pinabayaan ko muna yan sa kawali at hininaan ko lang ang apoy para hindi naman masunog. Sinala ko na nga pala yung aking unang gata. Yan yung pampalapot. At pagkatapos kong salain ang unang gata ay nilagyan ko ulit yan ng 1 baso't kalahating tubig para sa pangalawang gata, ang pampalabog. Kaya lang ay medyo naparami pala ang aking tubig. Hindi ko na nga natansya dyan yung aking tubig, kaya naman yung aking ginataang gulay ay naging nilaga yata. Nung medyo mapula na ang bawang, ay nilagay ko na yung isda at pinarito ko lang ng kaunti. Naglagay nga pala ako ng sticker dahil limutan ko palang isarado yung pintuan ng CR namin. Nakakahiya naman sa inyo. Sinunod ko na nga dyan yung pangalawang gata, yung malabnaw. Piniga ko pa talaga ng todo yung naiwang sapal sa salaan. Sunod ko namang inilagay dyan ang paminta. Pakukuluin ko pa nga sana yan, kaya lang ako'y naiinip na at may sigaw na ng sigaw sa labas. Napakatagal ko nga daw magluto, paano kasi pag ako'y napapalabas ay napapa-standby pa at ang daming kaistoryahan. Nilagyan ko na nga din pala yan ng asin bago ko hinalo at natagalan nga din pala ako sa paghuhugas itong mga dahon ng malunggay at paano kasi kahit anong lublob ko sa tubig ay hindi man lang nababasa ang mga dahon. Piniga-piga ko na nga din yan at nagdikitan lang sa kamay ko. Alay, kahit hindi nabasa, inilagay ko na rin sa kawali. Wala na akong magagawa kung ayaw mabasa ng dahon ng malunggay. Basta hinugasan ko na yan. Medyo makunat-kunat kasi ang dahon ng malunggay kaya ito ang una kong isinalang. Sinaid ko pa nga yung ibang dahon na natitira sa strainer, kakoy sayang din. Hinalo-halo ko lang dyan yung mga dahon ng malunggay at sa wakas nabasa na din sila. Nilagyan ko na nga din ng magic sarap, pampalasa. Nung luto na nga yung dahon ng malunggay, isinunod ko naman yung dahon ng talbos ng kangkong. Madali lang naman itong maluto, kaya pinanghuli ko nang ilagay. Minekos-mekos ko na nga lang at pakakatiin ko pa yung sabaw. Dahil nga medyo naparami yung aking tubig na inilagay sa gata. Fast forward na natin mga test dahil nga ayaw kumati ng sabaw at eto sinando ko na nga dahil labog na ang gulay. Yun lang for today's video. Salamat sa panonood.